Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Niat Bashat and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 29, 2025 and our topic is all about ano ang tunay na kahulugan ng Zion. So our concept is all about Zion Part 2. So yung Zion sa Biblia ay tumutukoy sa Jerusalem, ang syudad ni David, ang bundok ng templo at ang lugar ng presensya ng Diyos. Ngunit higit pa sa pisikal na lungsod, ipinakita ng mga propeta ang mas malalim na espiritual na katotohanan. Ang darating na kaharian ng Diyos kung saan siya mananahan kasama ang kanyang bayan magpakailanman. So sa bagong tipan, natupad ang Zion kay Kristo, ang pondasyong bato ng templo ng Diyos at sa kanyang iglesia ang bagong pamayanan ng tipan. So, ibig sabihin po nun, ang Zion ay totoong lungsod sa kasaysayan na natutupad sa spiritual na kahulugan sa church. Ang templo ng Espiritu Santo, ang bagong Jerusalem at ang lungsod ng Diyos. So, our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 2 verse 1 to 4, ASND version. Ito ang mensaheng ipinahayag ni Yahweh kay Isaiah na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok kung saan nakatayo ang templo ni Yahweh ay magiging pinakamataas sa lahat at higit na mataas kaysa sa ibang mga burol. Dadagsa roon ang mga tao mula sa lahat ng bansa. Maraming taong pupunta roon at magsasabi, halina kayo, pumunta tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob. Tuturuan niya tayo ng kanyang mga tuntunin at susundin natin ng kanyang mga utos. Mula sa Zion, magmumula ang kanyang mga katuruan at sa Jerusalem naman ang kanyang mga salita. Siya ang huhukom sa pagitan ng mga bansa, pupunuin niya ng katarungan ng lahat ng mga mamayan at gagawin nilang araro ang kanilang mga espada at pangputol ng ubas ang kanilang sibat. Hindi na sila mag-aaway o magdidiba kahit kailan. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, the first teaching is the last days Mount Zion will be revealed and exalted. So, sa huling araw is itataas ng Diyos ang Zion bilang sentro ng kanyang kaharian at katuruan. So, ipapakita niya sa lahat ng tao na siya lamang ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Ang pagiging mataas ng Zion ay simbolo ng pagiging pinakamataas ng Diyos sa buong sanlibutan. Second is all nations will stream to Mount Zion to submit to Jesus. So sa lahat ng bansa ay darating sa Zion upang kilalanin ang paghahari ni Jesus Christ. Ibig sabihin ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat ng lahi at kultura. So sa huli, bawat tao ay tatawag kay Jesus bilang hari ng mga hari. And lastly is the law of King Jesus will govern the nation. So ang mga katuruan ni Jesus ang magiging pamantayan ng buong sanlibutan, hindi na tao o gobyerno ang masusunod, kundi ang hustisya at kabanalan ng Diyos. So itinatatag nito ang kapayapaan at katwiran na hindi kayang ibigay ng mundo. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is study end times doctrine biblically. So, syempre, mahalagang pag-aralan natin yung katapusan ng panahon ayon sa Biblia. So, hindi base sa haka-haka ng tao. So, tinutulungan tayo nito para maging handa at hindi maloko ng maling turo habang nauunawaan natin ang plano ng Diyos, nagiging matatag ang ating pananampalataya. Second is see current events through the eyes of faith. So, sa halip na matakot sa nangyayari sa mundo, is dapat itong tingnan sa pananaw ng Diyos. So, paalala ito na kumikilos siya at tinutupad ang kanyang plano dahil ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan kahit magulo ang paligid. And lastly, serve King Jesus by spreading His words. So, kung si Jesus ang hari, tungkulin natin na ipahayag ang kanyang salita. Simple man o malaki ang paraan, mahalaga na maging tapat tayo sa misyon. Kapag naghahasik tayo ng kanyang salita, is nakikibahagi tayo sa pagtatayo ng kanyang kaharian. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, to whom will you share God's word or the gospel today? How will you do it? So, for me, sa araw na to is ibabahagi ko ang salita ng Diyos sa isang taong alam kong nangangailangan ng pag-asa, maaaring kaibigan, kapamilya o kasamahan sa trabaho. So, gagawin ko ito sa paraang magaan at totoo. Makikinig muna tayo sa pinagdadaanan niya, magbibigay ng encouragement, at saka ko ipapasok ang mensahe ng Biblia tungkol sa pag-asa at plano ng Diyos. So, naniniwala ko na kapag ginawa ko ito ng may pagmamahal at kababaang loob, mas magiging bukas ang puso nila sa Ebanghelyo. So, natutunan ko po sa devotion natin ngayong araw na ang Zion ay hindi lang
hindi lamang lugar kundi larawan ng kaharian ni Jesus na itinayo sa puso ng kanyang mga anak. Dahil dito, dapat nating kilalanin si Jesus bilang hari ng ating buhay at sundin ang kanyang katuruan sa lahat ng ating desisyon. So let's pray po, Lord God, maraming salamat po sa paalala na ikaw ang tunay na hari at ang Zion ay simbolo ng iyong walang hanggang kaharian. Lord God, itaas mo ang aming pananampalataya upang makita namin ang mundo sa iyong mga mata. Lord God, gabayan mo po kami na maging tapat sa pagbabahagi ng iyong salita at maging ilaw sa mga excuse me, at maging ilaw sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Lord God, naway maghari ka sa aming puso araw-araw. In Jesus' name we pray, Amen.